ng tax at bank records ng Vice Presidente. Ayaw pangunahan ni Palace Press Officer Claire Castro ang magiging tugon ng Pangulo sakaling humingi ng otorisasyon si BIR Commissioner Charlito Mendoza. Pero sabi ni Castro, malinaw naman ang posisyon ng Pangulo na dapat pairalin ang proseso at kailangang naayon sa batas ng anumang hakbang. Kaya naman giit ng palasyo, susunod lang si Pangulong Marcos sa proseso at sa kung ano ang itinatakda ng batas. Pakinggan natin si Yusek Castro. Noon pa naman, sinasabi ng Pangulo na sa lahat ng pagkakataon, tanging proseso lamang ang gagamitin at dapat nababatay sa batas. Kung ito naman po ay naisagawa na at ito ang pinatupad nila sa mga nakaraang impeachment trial, ang Pangulo ay susunod lamang sa proseso. Si Palace Press Officer Claire Castro. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, kakulangan naman ng mga classroom natutugunan na sa partnership ng DepEd at mga LGU. Ibalita mo yan, RH number 28, Paring Raymond at paas sa Paring Raymond. Paring Romel, natutugunan na ang problema sa kakulangan ng mga classroom sa bansa. Ito ay sa pagitan ng partnership sa pagitan ng Department of Education o DepEd at mga local government units. Sa pagdinig ng Senate Committee on Basic Education na pinamumulan ni Senador Bam Aquino, inihayag ni DepEd Undersecretary for Legal and Legislative Affairs Filimon Ray Javier na sa mga LGUs ay 100% ng kanilang nakapirmahan ng Memorandum of Agreement o MOA sa mga probinsya, 87% sa mga lungsod at 75% sa mga municipalities. Sinabi ni Javier na habang tumatagal ay nagbabago ang numero dahil dumarami sa mga LGUs ang kanilang nakapirmahan ng MOA. Narito si Yusek Filimon Javier. Sa ngayon po, 100% po ng provinces, 87% of cities and 75% of municipalities ay magkakaroon po ng classroom construction this year. Running number po ito bukas at saka makalawa ay magkakadagdagan po ang number. Does this include the targets of DPWH? Yes po. Yes Kasama po. na to? Kasama na po lahat ito. Ang nailabas lang po dito yung PPP. Meron po kaming separate na discussion sa PPP. So, Simula nang naupo bilang kalihim ng DepEd, Secretary Juan Edgardo Sani Angara, 2 taon nang nakalipas ay malinaw na isa sa kanyang mga prioridad ay tugunan ng kakulangan ng mga classroom sa buong bansa. Dahil naniniwala umano itong sa ganitong kalaking problema, ang solusyon ay dapat pang-permanente at maayos. Pangako ng mga opisyal ng DepEd ay kanilang gagawin ang lahat upang ma-deliver ang mga pangakong classrooms sa 67.9 billion pesos na total program allocation para sa 2026 ay nakapag-mobilize na ang DepEd ng 49.8 billion pesos para ma-deliver ang unang batch na 14,601 na bagong classrooms. Sa paunang funding package ay 22.35 billion para sa mga LGU projects, 20.87 billion para sa DPWH, 3.5 billion para sa DepEd Learning Continuity Spaces, at 3 billion para sa last mile schools. Hiwalay pa ang public-private partnership for infrastructure project at leasing at acquisition program sa mga matataong lugar gaya sa Metro Manila, Central Luzon at Calabarzon. Sa mga LGUs ay meron ng notices to proceed sa mga lalawigan ng Biliran at Mountain Province at resolutions to award sa Nueva Ecija at Ilocos Sur. Ito si RH28 Raymond Advance para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat na kay Raymond. Samantala, prosekusyon, hindi muna pagpapasyahan kung ano ang pipiliin na posisyon ni Attorney Tolosa. Report mula kay RH12, Milky Rigunahan. Milky. Kasama ni Attorney Benjamin Tolosa Jr. ang kanyang trabaho bilang legal spokesperson ng House Prosecution Panel. Ito ay sarap ng pahayag ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Chis Escudero sa prosekusyon, maging sa depensa na ikonsidera ang pagkakaroon ng bagong trial spokesperson. Ayon kay Tolosa, na-appreciate niya at ang prosecution team ang reminder o paalala ng presiding officer. Una rito, nilinaw naman ng impeachment court spokesperson Attorney Reginald Tonggol na ang binanggit ni Escudero hindi naman daw babala. Ayon kay Tolosa, sa ngayon ay wala pang desisyon ang prosecution sa posisyon bilang legal spokesperson at private prosecutor din.
Nilinaw din ni Tolosa, noon pa man ay nag-iingat na siya sa mga inilalabas na pahayag at gayon din naman si Atty. Michael Poa na siyang spokesman ni Vice President Sara Duterte. Tinitiyak din ni Tolosa na ang lahat ng statements niya ay hindi lumalabag sa sub judice rule o patakaran ng impeachment court. Ako si Mil Criguna, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Amerika maglalaan ng 2.5 billion US dollars sa ASEAN para sa government strategic investments. Ibalita mo yan, RH number 4, Miss Karen Oyong. Miss Kay. Yes, kasamang Romel, maglalaan ng Estados Unidos ng 2.5 billion US dollars sa ASEAN para sa government strategic investments, kasabay ng pagpapaigting ng Amerika sa commitment nito sa rehiyon. Sa kanyang opening remarks sa 59th ASEAN Foreign Ministers Meeting, post-ministerial conferences, and related meetings na ginanap sa Philippine International Convention Center o PICC sa Pasay City, inanunsyo ni U.S. Secretary of State Marco Rubio ang naturang commitment ng Amerika sa rehiyon. Ibig sabihin nito, target ang naturang assistance ang magbuhos ng puhunan sa mga sektor na magsisiguro sa supply chains, pag-acquire ng tinatawag na proprietary technology at iba pa upang matiyak na matatag ang ekonomiya ng isang bansa. Ang nabanggit na halaga ay bukod pa sa naunang inanunsyong 1.5 billion US dollars ng US International Development Finance Corporation, kung saan layunin naman ito ang pagpapalawig ng energy infrastructure sa Indo-Pacific. Maliban sa government strategic investment, sinabi rin ni Rubio na committed ang Amerika na suportahan ang seguridad sa rehiyon sa pamagitan ng ayuda na nagkakahalaga ng 130 million US dollars. Ayon kay Rubio, nakalaan itong halaga para sa demining, kung saan 5 ASEAN na bansa, Cambodia, Laos, Myanmar, Thailand at Vietnam ang nananatiling apektado ng internal na rebelyon, mga gyera at iba pang mga kaparehong pagkilos, habang ang Pilipinas ay patuloy na sumasailalim sa Ordnance Proliferation Assessment o ang pagpigil sa pagkalat ng hindi otorisadong small arms, military weapons at weapons of mass destruction. Nagkomit rin ang Amerika sa pagpapaigting ng liquefied natural gas o LNG market development para naman sa pagpapalakas ng ASEAN power grid at pagtatag ng ligtas at responsableng civil nuclear energy programs. Pag-invest sa energy infrastructure, kasama na ang critical mineral supply chains. Ako si RH4 Karen Oyong, nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat, Miss Karen Oyong. Samantala, 3 grupo daw po yung nabigyan na ng permit para mag-rally sa darating na zona ni Pangulong BBM sa Lunes. Ating alamin sa report ni RH52, Edniel Parosa. Edniel. Lakay Ray, napayagan ng mag-rally ang 3 sa mga grupong unang nag-apply o nagbalak magprograma sa araw ng State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos sa Hulyo 27. Ayon kay Acting PNP spokesperson Police Colonel Allen Rico, pawang sa Commonwealth Avenue sa Quezon City, nabigyan ng permit ang mga grupong Bagong Alyansa Makabayan o Bayan, Sanlakas at Better Brighter Group. Patuloy namang ina-assess na QC government kung papayagan din ang hindi muna pinangalan ng iba pang grupong nag-apply ng paintulot sa darating na Lunes. Hindi pa kasama dito ang Iglesia ni Cristo na kasadong magsagawa ng kanilang sariling pasasalamat event kasabay ng SONA. Sabi ni Ko sa Camp Crame, nakikipag-coordinate pa ang pulisya kung saan ang magiging venue at ilan ang pinal na inaasahang lalahok sa naturang pagtitipon kahit estima. Nabatid na ang sentral o itong punong sambahan ng religious group INC ay matatagpuan din sa Commonwealth Avenue kung saan kasado ang nakagawi ang kilos protesta ng mga militante tuwing araw ng SONA. Pakinggan natin si Police Colonel Ko. So we do not have the exact details pa sa kanilang gagawing anniversary celebration. So we would like to find out, of course, for the proper preparation. But as the preparation, we all have contingency plans whenever they will decide to hold their anniversary celebration. Magtataas ng full-length status sa NCRPO habang nagpapakalat naman na higit sa 20,000 tauhan ng buong PNP para sa ika-5 SONA ng Pangulo ng Republika. Ako si Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Likorban at suspension ng klase ipatutupad sa Quezon City sa Lunes dahil sa SONA. Ibalita mo yan RH number 5, Val Gonzalez. Val. Romel, pagpalamang ng alas 12 ng hating sa araw ng July 27 ay Quezon City.
Ito'y upang matiyak ang kapayapaan at seguridad sa QCC sa darating na ikalimang best o na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pirmato na ni si President ang nilabas na executive order para dito. Ayon sa EO number 24 series of 2026 na nilagdan ni Belmonte, iiral ang pagbabawal sa nakalalasing na alak mula alas 12:01 ng madaling araw hanggang alas 6 ng gabi sa araw ng Lunes. Sa loob ng oras na ito ay bawal ang pagbibenta at pamimigay at pag-inom ng alak sa mga pampublikong lugar sa buong lungsod. Ipatutupad ito sa the City Mayor, Department of Transport, at talakasbay ng Litorban ay suspend. Val. Pumit ka ng konti para malinaw. Oo, Ray, kasabay ng Yung. kasabay ng Litorban ay suspendido na rin ang klase sa lahat ng antas, public at private sa Quezon City sa July 27, batay naman sa nakasaad sa Executive Order number 23. Ako si Val Gonzales, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you, Val. Samantala naman, National Capital Region Police Office sabay nakatodo, handa na raw po sa darating na SONA. Nakatakda pong itaas ng full alert bukas dito po sa Metro Manila. Report mula kay RH15, Miss Giselle Ricafort. Miss Giselle. Nakairi todo handa na ang National Capital Region Police Office para sa ikalimang SONA ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ayon kay NCRPO Director Major General Anthony Abirin, mula sa heightened alert itataas na sa full alert yung hanay bukas alas 5 yan ng hapon. Ipagkakalat naman yung mahigit 21,000 kapulisan. Ipopostean niya yung mga ito sa Batasang Pambansa Complex, mga pangunahing lansangan, mga transport terminal, border control points, designated rally zone, mga government installation at iba pang mga critical na lugar sa lungsod. May naka-standby namang mahigit 11,000 tauhan ng Civil Disturbance Management Unit para siguruhin yung mapayapang pagsasagawa ng mga pagtitipon. Sabi pa ni Abirin, magpapatupad din ng no-fly zone sa mga designated area at yung nationwide suspension ng permit to carry firearms outside residence sa July 27. Nagsagawa ng showdown inspection si Abirin. Sandali lang, Miss Giselle. Ulitin mo nga yun. Suspendido ang PTC4 nationwide sa Lunes. May nationwide suspension sa Lunes, July 27, lakay. Sa araw ng SONA ng Pangulong Bongbong Marcos ay ipinagbabawal yung pagdadala ng mga barilalo maliban na lamang doon sa mga uniform personnel at may duty sa araw ng ikalimang SONA ng Pangulo. Nagsagawa kaninang umaga ito ng showdown inspection si Abirin sa Camp Bagong Diwa sa Taguig City para ihanda na yung police deployment para sa Lunes. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Buwan ng Wikang Pambansa 2026 inilunsad, magtutulong ng paggamit ng Artificial Intelligence o AI. Binigyan din ng komisyon sa Wikang Pilipino. RH number 9, Miss Tina Nolasco sa detalye. Tina. Romel, opisyal na ngang inilunsad ng Komisyon sa Wikang Pilipino ang buwan ng Wikang Pambansa 2026 ngayong araw sa Metropolitan Theater sa Maynila. Layo din ang aktibidad na maparating sa publiko ang mga gawain at programa sa buwan ng Wikang Pambansa. Sa ilalim ng temang Wikang Pilipino ay AI, kasangkaapan sa pananaliksik at tulay sa yaman ng impormasyon. Sa mensahe ni Atty. Marites Barrios Saran, tagapangulo ng Komisyon sa Wikang Pilipino, binigyan din ito ang tulong ng Artificial Intelligence o AI sa pananaliksik, pag-unlad, pagtuklas ng mga bagay, kaalaman at sistema na kapakipakinabang sa tao. Pakinggan natin. Sa mga bagong panahon ng AI, binibigyang diin na lalong magiging mahalaga ang wikang Pilipino bilang kulay ng halaman, salisig at inklusibong pag-unlad. Ito si RH9 Tina Nolasco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Thank you. Salamat, Miss Tina Nolasco. Samantala naman, isa raw hong magnanakaw na sangkot sa estafa sa Quezon City. Ayun, kalaboso. Report mula kay RH23, Edwin Duque. Edwin. Lakay Ray, ginamitan ng tracking device ng NCRPO, isang operasyon na nag-result ng pagkaka-aresto pagkatunto sa isang lalaking suspect na tumangay ng 2.8 milyong halaga sa Quezon City kanina umaga. Isa mo na itong teknolohiya na ginamit ng NCRPO na nag-resulta ng mabilis na pag-aresto sa isang suspect dahil nga dito sa halagang 2.8 milyong halaga na ninakaw na pera, pati na rin ang iba pang mga mahalagang personal na gamit. Ilang oras lamang matapos iulat sa krimen, ay mabilis na kumilos ang autoridad para sa isang operasyon. Ang 31 years old na Tsekwa na lalaki suspect na aresto kanina umaga sa Barangay Sayata sa Quezon City, kabukayan ng isang kasong estafa na kinasagutan ng humigit kumulang 3,435,000. Lumalabas sa investigasyon na nagtanggap ang suspect bilang kinatawan ng isang organisasyon na may responsable sa pag-accredit o accredit ng mga ahensya na nagpapadala ng mga OFW sa Pilipino sa Taiwan sa pamagitan ng maling pahayag na kailangang magbukas ang US dollar account ang recruitment agency na biktima bilang bahagi pa rin ng proseso ng accreditation, kaya hinikayat niya ang mga biktima na maghanda ng malaking halaga ng pera. Noong July 22, 2026 ay nag-withdraw ng 48 years old ng 3 million mula sa kanyang mga bank account na nagpakita. Ipinakita sa suspect at ayon sa pagkakasunduan. Matapos matanggap yung pera lang kay Ray, inirabumarong ng suspect ang maling o ang mamahaling handbag ng biktima upang lagyan ng cash. Ang hindi dito alam ay meron palang nakalagay sa loob na isang tracking device at naisubog ito sa pulisya. Ito na nagturo sa kanya kung saan ito hanapin at kanina na na-aresto ang suspect. Aresto 23 ito kinagulat sa Visa Race, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, OFW mula sa Qatar sinilbihan ng warrant of arrest sa NAIA. Alamin natin kung bakit. Ibalita mo yan, RH number 27, Mr. Noche Kakas. Mr. Noche. Romel at Lakay Ray, posas ang inabot ng isang overseas Filipino workers matapos silbihan ng warrant of arrest sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 sa lungsod ng Pasay. Ayon sa report ng PNP Aviation Security Group, dumating sa NAIA Terminal 3 ang lady passenger o OFW mula sa Doha, Qatar nang dumaan sa Bureau of Immigration Arrival Area. Natuklasang wanted ito sa kasong large-scale illegal recruitment. Nagugat ang kaso ng OFW sa Pasay City Regional Trial Court dahil sa paglabag sa Republic Act number 8042 na walang piyansa. Una nang sinabi ni PNP Group Director Brigadier General Dionisio Bartolome ang patuloy nilang ugnayan sa partner agencies upang matiyak umano ang epektibong pagpapatupad ng batas at mapanatili ang seguridad sa lahat ng mga paliparan sa bansa. RH27, Noche DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you. Salamat, Noche Kakas. Rapido, hataw, balita. Standby ho mga balita mula po sa mga probinsya. Ako, meron daw pong namatay, may 2 sugatan sa pananaksak. Ano ba naman yan? Diyan po sa may Nueva Ecija, yung pong suspect mag-live-in partner na aresto. Sa Bilira naman, 2 motorsiklo. Nako, nahulog sa kanal. 1 patay, 4 sugatan. Rapido, hataw, balita. Pilipinas ang oras, ganap na pong 2:36 hapon. This time check is brought